Sesyon sa Senado sa pangunguna ni Senator Raffy Tulfo tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng anti-drone system sa mga paliparan or airport sa Pilipinas dahil sa pangamba na pag-atake ng ibang bansa sa mga airport sa Pilipinas kapag may sigalot or alitan. Nagsagawa raw ang Russia ng serye ng military strike sa Ukraine nitong weekend kung saan tinarget daw nila ang oil at gas facilities, maging military airports at drone warehouses. Ang ganitong uri ng pag-atake ang pinangangambahan sa pagtalakay ng pagdinig ng Committee on Public Services sa Regulation on the Ownership and Operation of Drones. Tinanong ng chair ng komite sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang ahensya na nagrerehistro ng drones kung ano ang tingin nila sa issue ng drone strikes. The drone is a loaded gun. Okay. It can be used for peace and it could be used for otherwise. Kakargahan yung drone ng bomba and then meron silang specific target at doon pababagsakin yung drone. Is that a possibility? Definitely, sir. But it can be countered in so many ways, and one of which is interrupting the signal between the controller and the drone. Ayon sa mga eksperto sa drone, maaaring mapigilan ang anumang drone strike kung maglalagay ng anti-drone technology. So, meron tayong ganun, counter anti-drone sa airport, 24/7, naka-install? For now, Your Honor, wala po. Isn't that dangerous na wala pala tayong counter anti-drone sa ating mga airport? So, I agree, Your Honor. Sang-ayon ng CAAP na mahalaga ang anti-drone system. Pero mahal daw, nasa $1 milyong o 58 million pesos ang monthly subscription. In Asia, wala pa naman po talaga may effective anti-drone around their structures because number one, the technology is still very expensive at this time. May mas mura naman daw na alternatibo na pag-aaralan ng CAAP. A cheaper one is through training birds to look for drones and catch it. Actually, in most airports, meron yun, sir. mag-train na tayo ng mga eagles siguro. Pwede rin daw sanayin ang mga ito para mapigilan ang bird strike. Sa patakaran ng CAAP ngayon, hindi pwedeng magpalipad ng drone sa loob ng 10-kilometer radius ng mga paliparan sa Pilipinas. Ayon sa CAAP, nakipag-usap na sila sa AFP at ibang eksperto kaugnay sa kaligtasan ng mga paliparan sa bansa kaugnay sa mga drones. Ngunit dahil nga napakamahal ng anti-drone system, naisip ng CAAP na mga ibon na lang ang i-training para manghuli or magpabagsak ng mga drone. What? Ang tanong, epektibo naman kaya ito sa Pilipinas?